Maligayang pagbabalik ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Part 3 ng The Walking Dead Daryl Dixon. Pagbalik sa labas, mabilis na nakaakit ng zombie ang ingay kay Laurent at sa batang madre. Ang batang madre ay nag-atubiling bumaril sa takot na mas maraming zombie ang dumating. Sa sandaling iyon, namagitan si Daryl, mabilis na pinatumba ang zombie gamit ang isang rifle. Ang malakas na ingay ay umakit ng higit pang mga zombie patungo sa Opera House. Nagpasya si Daryl na umalis sakay ng cart na hinihila ng kabayo, hinayaan ang mga zombie na dumagsa sa Opera House. Tila hindi na kayang tumugtog ng kanyang zombie symphony ang kalbong artist. Pagkatapos ng isang araw na paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang grupo ni Daryl sa labas ng Paris. Ang tanawin ng Eiffel Tower na napakalapit ay napuno ng pananabik kay Laurent na nakita lamang ito sa mga libro noon. Para kay Sister Isabelle, mas komplikado ang emosyon dahil ito ang kanyang tinubuang bayan. Di nagtagal, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga lokal na nakaligtas na pinamumunuan ng isang lalaki na nakarinig ng mesiyanik na reputasyon ni Laurent salamat sa mga naunang komunikasyon sa radyo ni Isabelle. Ang grupo ay dinala sa isang saradong komunidad na tinitirhan ang higit sa 60 na kaligtas na umikot ng mga tungkulin upang mangalap ng mga supply at nagtanim ng maraming prutas at gulay na nakamit ang pagiging sapat sa sarili. Napansin ni Daryl ang nasirang dulo ng Eiffel Tower na ipinaliwanag ng pinuno bilang resulta ng pagbagsak ng military helicopter sa pagsiklab ng virus. Nang lumapit ang isang opisyal ng komunikasyon, nasasabik si Daryl na sa wakas ay gumamit ng radyo upang makipag-ugnayan sa hilagang komunidad, para lamang malaman na gumamit sila ng mga kalapati para sa communication na ang mga delay ay maaaring umabot ng hanggang 1 buwan sa masamang panahon. Mabilis na nawala ng pasensya si Daryl sa pag-aakalang sa sandaling maihatid niya si Laurent dito, tapos na ang kanyang trabaho at maaari niyang simulan ang pagpaplano ng kanyang pagbabalik sa Vis. Binanggit ng pinuno ang isang kalapit na merkado ng kalakalan kung saan maaaring mahanap ni Daryl kung ano ang kailangan niya kahit na nangangailangan ito ng pangangalakal ng mahahalagang kalakal. Tiniyak sa kanya ni Isabelle, tiwala sa kanyang kakayahang bumili ng mahahalagang bagay. Mabilis na kumalat ang pagkakakilanlan ni Laurent at talagang itinuring siya ng mga nakaligtas bilang isang tagapagligtas. Ang maliit na batang lalaki na lumilitaw na nagtataglay ng isang espesyal na kakayahang makakita sa pamamagitan ng mga tao, ay mabilis na nagdala ng ngiti sa mukha ng isang madilim na babae na may ilang salita lamang. Samantala, dumating sa Paris ang may totoo na pinuno na determinadong ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Aktibo niyang nilapitan ang organisasyon na nagpahayag ng kanilang intensyon na hulihin ng buhay si Daryl, nag-aalok ng kanyang tulong upang mahuli ang Amerikano at gumawa ng radyo na naiwan ni Daryl sa isang simbahan bilang ebidensya. Hindi sumagot ang chieftain, ngunit dinala siya sa katabing laboratorio. Sa loob ng isang transparent na silid ay nakatayo ang isang zombie, nakagapos ang mga kamay nito at marahas na kumikibot ang katawan habang nagpupumiglas. Bigla nitong pinutol ang mga tanikala ng bakal at sinunggaban ang mga tao. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ito ay gumuho sa isang punang dugo. Ang pinuno ay hindi nasisiyahan sa paniniwalang ang epekto ng gamot ay tumagal ng masyadong maikli. Kinaumagahan, dinala ni Isabel si Daryl sa dati niyang tirahan, isang lugar na hinalughog ng hindi mabilang na beses. Sa gitna ng mga guho, isang larawan sa isang sirang frame ang nagpakita ng kapatid ni Isabel. Ang ina na si Laurent ay hindi pa nakikilala. Pagkatapos ay kinuha ni Isabel ang isang metal box mula sa isang nakatagong compartment na naglalaman ng sapat na alahas at ginto para sa anumang transaksyon. Tumingin si Daryl sa bintana sa mga kalyeng natatakpan ng baging na inaalala ang dating kagandahan ng lugar. Si Isabelle, pagkatapos makinig, ay nag-isip na maaaring ito na ang kanilang motibasyon na magpatuloy. Habang naghahanda silang umalis, nakita nilang nakaharang ng mga zombie ang pintuan na napilit ang akayin ni Isabel si Daryl palabas ng likod. Sa pagbukas ng pinto sa likod, natigilan sila nang makita ang isang zombified na batang babae na nakatayong mag-isa sa likod bahay. Lumipat si Daryl upang alisin siya, ngunit pinigilan siya ni Isabelle, nakilala ang babae. Lumalabas, noong unang sumiklab ang virus, nag-alinlangan si Isabelle at hindi isinama ang babae na nagresulta sa kasalukuyang suliranin na pinupuno siya ng pagkakasala. Habang nagpupumiglas ang batang babae laban sa baging, natumba niya ang isang palayok ng bulaklak na nakakuha ng atensyon ng mga zombie sa itaas na nagsimulang tumalon mula sa mga bintana.
Habang nagtitipon ang mga zombie, sinubukan ni Daryl na gumamit ng isang kahoy na patpat upang buksan ang gate na gusot ng baging. Nagawa niyang makatakas sa looban sa pamamagitan ng pag-impanya ng zombie sa gate, mabilis na naagnas ng dugo nito ang mga baging. Matapos muling makasama si Laurent at iba pa, ipinakita ni Isabelle ang larawan ng kanyang kapatid, at sa wakas ay nakita ng batang lalaki ang mukha ng kanyang ina sa unang pagkakataon na tuwang-tuwang ipinakita ito sa paligid. Hindi nagtagal, sa patnubay ng pinuno, narating nila ang isang kalapit na palengke. Nakakagulat na itinayo sa isang underground catacomb na napapalibutan ng mga pader na gawa sa mga buto ng mga biktima ng salot, na naglalabas ng nakakagigil at mabangis na aura. Binuksan nila ang isang mabigat na pinto, kung saan ang mga kabataang lalaki at babae ay sumasayaw ng walang pakialam, hindi napapansin ang anumang apokaliptik na kapaligiran. Naintriga, tumingin si Daryl sa paligid na hindi nakakita ng mga ganitong eksena sa mga taon. Di nagtagal, ipinakilala ng pinuno ang isang mangangalakal na maaaring tumulong kay Daryl na bumalik sa Amerika na humihingi muna ng bayad. Nag-atubili si Daryl na iwan si Isabelle, ngunit bumunot ng kutsilyo ang mangangalakal. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang lalaking may mahabang buhok na ikinagulat ni Isabelle. Si Quinn yon, ang dati niyang boyfriend na iniwan niya. Ang mangangalakal ay nagmamadaling humingi ng paumanhin kay Quinn na nilaslas ang kanyang ilong dahil sa pagdadala ng armas na lumalabag sa mga patakaran ng venue. Nagulat pa rin si Isabelle nang makita si Quinn dito. Lumipas ang mga taon at tila maganda ang ginawa ni Quinn na ngayon ay namamahala sa venue. Dinala niya si Isabelle at ang iba pa sa isang basement kung saan muling nagkita ang mga matandang magkasintahan nang walang awkwardness o pagbanggit ng mga nakaraang hinaing. Nang malaman na namatay ang kapatid ni Isabelle, naiwan ang isang anak na lalaki, ipinahayag ni Quinn na siya talaga ang ama ni Laurent na ikinagulat ni Isabelle, na hindi alam ang anumang nakaraang pagkakasangkot sa pagitan ni Quinn at ng kanyang kapatid na babae. Nag-alok si Quinn na tulungan si Daryl na bumalik sa Amerika sa kondisyon na iiwan niya ang kanyang anak na si Laurent. Si Daryl, na ayaw nang magdusa pa si Isabelle, ay nagpahayag na mas gugustuhin niyang lumangway pabalik sa FF kaysa tanggapin ang pabor ni Quinn. Gayunpaman, medyo natukso si Isabelle kung isa sa alang-alang na ang malakas na posisyon ni Quinn ay maaaring maging kapaki-pakinabang para kay Laurent. Pakiramdam na ginamit, nagpasya si Daryl na mag-impake at umuwi na hindi na nagnanais ng karagdagang bahagi sa mga kaguluhang ito. Hindi nagtagal, nagpakita ang may totoo na leader sa venue kasama ang isang gang ng mga thug na naghahanap kay Daryl. Nakatakdang makialam si Quinn, ngunit nang malaman na sila ay nasa gawain ni Madame Jeanne, siya ay nagulat sa lugar dahil alam niyang si Madame Jeanne, ang pinuno ng gang ng isang lumalagong kilusang nasyonalista sa France, ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa pananaliksik ng zombie. Dahil napapabalitang si Laurent ay nakikita bilang isang tagapagligtas, malamang na siya ay mahuli at pag-aralan ng mabuti ni Madame Jeanne kung si Laurent ay tunay na nagdadala ng isang virus antibody ay nananatiling hindi malinaw. Samantala, si Daryl, na hindi napapansin ang panganib, ay nag-iimpake para umalis. Iminungkahi ni Isabelle na ang pag-alis ay maaaring magalit kay Laurent, ngunit si Daryl ay nasa masamang kalagayan at sinabihan siyang gumawa ng anumang kwento. Pagkatapos ng lahat, magaling magsinungaling si Isabelle. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang magtago ng kahit ano, hindi niya naisip kung paano talakayin ang mga ito. Frustrated, sinabi ni Daryl na sobra niyang iniisip ang lahat. Tinanong kung bakit napakahirap sabihin kay Laurent na may ama siya at baka malaman niyang isa lang siyang ordinaryong bata. Ngunit ang kanilang buong pag-uusap ay narinig ni Laurent na nakatayo sa likuran nila. Sinabi ng bata na kinasusuklaman niya sila at tumakbo palabas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang may totoo na pinuno at ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Daryl kay Isabelle na hanapin si Laurent habang inakay niya ang mga humahabol sa itaas. Habang tumatawid sila sa isang koridor na puno ng mga zombie, hindi nag-atubili si Daryl na tumalon na sinundan ng malapitan ng may totoo na pinuno. Ang dalawa ay nakipag-away sa rooftop kung saan si Daryl ang nangunguna. Nang malapit na niyang tapusin ang may totoo na pinuno, lumitaw ang isa sa mga alipores para sa backup na pinilit na tumakas si Daryl. Hindi pa siya nakakalayo nang bumukas ang lupa sa ilalim niya at hindi sinasadyang nahulog siya sa isang gusaling puno ng nakakatakot na mga zombie. Matapos mabawi ang kanyang paa, gumamit siya ng flashlight upang mahanap ang nakalock na pintong bakal.
Bigla siyang nakarinig ng mga dagundong ng zombie na parang gansa. Nang makita si Laurent sa hindi kalayuan, sinigawan niya itong tumakbo para sa kaligtasan. Ngunit ang bata ay nakatayong hindi gumagalaw, ang mga kamay ay nakahawak habang nilalamon siya ng mga zombie. Galit na galit si Daryl, ngunit nakakagulat, nalampasan ng mga zombie si Laurent at nagpatuloy. Nang makita ang walang malasakit na mga mata ni Laurent, nagulat at nalilito, biglang nagising si Daryl mula sa isang panaginip sa isang pulang tubig, napagtanto na ang lahat ng ito ay isang bangungot. Ang malapit ay nagpalutang ng isang zombie na mabilis na ipinadala ni Daryl. Siya ay hinalinhan na ang kanyang pagkahulog ay nagpunta sa kanya sa isang pulang tubig na nagligtas sa kanya mula sa mas masahol na pinsala. Matapos mabawi ang ilang lakas, sinimulan ni Daryl na hanapin si Laurent, na paminsan-minsan ay dumadaan ang mga sasakyan. Tila malayo sa mapayapa ang lugar na ito. Naman, nalaman ni Madam Jan ang tungkol sa kinaroroonan ni Daryl mula sa komunidad ng mga nakaligtas. Nang marinig ang tungkol sa umaasa na si Laurent, hindi niya ito ibinasura bilang mga alinggaw lamang, sa paniniwalang ang bata ay may espesyal na bagay. Sa kanyang patuloy na pagsasaliksik ng zombie, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Laurent at nag-alok ng mabigat na gantimpala para sa impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal ay nakarating ang balitang ito sa pandinig ni Quinn, ang may-ari ng bar at ang biolohikal na ama ni Laurent. Hindi siya tatayo ng walang ginagawa at agad na tinipon ang kanyang mga tauhan para hanapin ang bata. Hindi pamilyar sa mga lokal na kalsada, binalak ni Daryl na humingi ng tulong sa komunidad ng mga nakaligtas. Ngunit sa tarangkahan, natisod niya ang eksperto sa komunikasyon na gumamit ng mga kalapati kaysa sa mga radyo. Nang malaman na hindi nahuli sina Laurent at Sister Isabel, nakahinga ng maluwag si Daryl. Sa sandaling iyon, isang kotse ang umungal sa malapit at mabilis niyang hinila. Sa kanilang pagkadismaya, ang mga armadong sakay ng kotse ay nakatingin sa mga kalapati. Ang lalaking kalapati ay hindi nag-atubiling tumalon upang pigilan sila, ngunit napatay siya ng baril. Si Daryl, na galit, ay naghagis ng punyal na tinamaan ang magnanakaw. Nakalulungkot, malapit nang mamatay at hiniling kay Daryl na palayain ang mga kalapati gamit ang kanyang huling hininga. Sa panonood ng mga kalapati na lumipad ng malaya sa langit, ang lalaking kalapati ay namatay, na iniwan si Daryl na tahimik at nanginginig. Hindi nagtagal, nakipagkita si Daryl kay Isabel sa kanyang tahanan. Anumang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan ay natunaw sa isang yakap, ngunit walang sesyon ng hormone. Ang kanilang pangunahing alalahanin ngayon ay ang paghahanap kay Laurent. May ideya si Daryl. Hinila niya si Isabel at lumabas, nahulaan na ang hindi pamilyar ni Laurent sa lugar ay magdadala lamang sa kanya sa Eiffel Tower. Gaya ng inaasahan, nakarating na ang batang lalaki malapit sa tore. Napabayaan sa loob ng maraming taon, ang palatandaang ito ay nasira. Sumakay siya sa base ng tore at natuklasan niyang napapalibutan ito ng mga sandbag na kasing taas ng isang tao. Nagtataka ang pagsilip, laking gulat niya nang makitang puno ito ng mga zombie na uhaw sa dugo. Nang maramdaman ang paglapit ng isang buhay na tao, ang mga mabangis na zombie ay talagang nagawang ibagsak ang mga sandbag at lumundag patungo kay Laurent na parang tidal wave. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, dumating sina Daryl at Isabel sa tamang oras. Nang walang pag-aalinlangan, bumulusok sila sa karamihan ng mga zombie, nakikipagbuno sa kanilang mga kalamnan, hawak ang kanilang matutulis na sandata, at mabilis na nagsimulang linisin ang perimeter ng undead. Matalino, nagtago si Laurent sa ilalim ng isang takip, naghihintay na lumapit si Daryl. At bago natin ipagpatuloy, please like and subscribe, comment for part 4.